The Mysterious Intern. Kabanata 66. Doc Ye? Anong itsura yan? Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Napansin ni Nurse Sarah Lynn ang matagal na katahimikan ni Brian Ye. Tiningnan niya ang sarili, bahagyang nakangiti, at agad na nagbago ang ekspresyon. Hindi siya nasisiyahan. Hindi, talagang hindi. Iniisip ko lang, Nurse Sarah. Ang galing-galing mo talaga, ang dami mong alam. Pinigilan ni Brian Ye ang sarili na sabihin ang totoo kay Nurse Sarah. Hindi niya talaga kayang tiisin na kontrahin ang babae. Ibig sabihin, ambisyosa akong babae na gustong makasal sa mayaman. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa mga mayayaman. Para hindi ako mapahiya. Ipinagmamalaki nitong itinuwid ang dibdib. Muli, napangiwi si Brian Ye. Sana, pagpalain ka ng Diyos na mahanap mo agad ang mayamang mapapangasawa mo. Matupad sana ang ambisyon mo. Tahimik na nanalangin si Brian Ye para kay Nurse Sarah. Iyon na lang ang magagawa niya. Napabuntong hininga siya. Hindi siya masyadong umaasa na matutupad ang ambisyon ni Nurse Sarah. Hindi naman sa wala siyang tiwala sa itsura ni Nurse Sarah. Hindi man siya super ganda, ang ganda ay nasa pag-uugali, ang talino ay nasa karunungan. Ang kwento ng pangit na photo na naging maganda at nakahanap ng mayamang asawa ay hindi naman imposible. Ang problema niya ay ang profesional na pananaw ni Nurse Sarah sa paghahanap ng mayamang asawa. Masyadong kulang sa tiwala sa sarili. Kahit siya na hindi naman mahilig sa branded at mamahaling gamit, ay nakikita na hindi ordinaryo ang mga damit ni Ramon Tang, pero itinuturing naman itong peking gamit ni Nurse Sarah. Kahit hindi niya alam ang brand, nakikita niya ang kalidad ng damit ni Ramon, pero para kay Nurse Sarah, peking produkto lang iyon. Sa ganyang pananaw, mahihirapan siyang magkaroon ng tiwala sa sarili. Pagdating ni Brian Ye at Nurse Sarah sa conference room, halos kompleto na ang lahat maliban sa mga naka-duty. Pati si Director Lee na bihira lang magpakita sa department, ay naroon. Walang nagreklamo sa pagkalate ng dalawa. Alam nilang halos 75 ang pasyente ni Brian Ye kada hapon. Normal lang ang pagkalate. Kahit may reklamo man sa isip, hindi nila iyon ipapakita. Ayaw nilang mapahiya. Sa isang sulok, nakita ni Dr. Hayden Cheng sina Brian Ye at Nurse Sarah. Muli, naningkit ang mga mata niya sa selos. Napahiya sina Brian Ye at Nurse Sarah sa dami ng tao. Nagsorry sila at umupo na. Pagkaupo nila, sinimulan na ni Dr. Thomas Wang ang meeting. Diretsahan si Dr. Thomas Wang. Alam niyang limitado ang oras ng lahat kaya diretso na siya sa punto. Inanunsyo niya ang mga gagawin, ang paghahanda para sa Wellington Hospital Exchange Delegation, at ang disiplina sa trabaho habang may exchange program. Walang nagreklamo. Alam nilang dagdag trabaho iyon, pero kailangan. Si Brian Ye ay walang pakialam. Para sa kanya, pareho lang iyon, may exchange program man o wala. Habang nakikinig sa mga anunsyo ni Dr. Thomas Wang, iniisip niya ang sakit ni Mr. Tang. Dahil pumayag siya, kailangan niyang maghanap ng paraan para gumaling ito. Brian Ye, may malaking responsibilidad kang gagampanan. Habang nakayuko si Brian Ye at iniisip si Mr. Tang, biglang nagsalita si Dr. Thomas Wang. Nagulat si Brian Ye. Nagduda siya sa narinig. Ang iba pang doctors at nurses ay tumingin kay Brian Ye na may inggit. Sa China, ang pagdaragdag ng responsibilidad ay kadalasang senyales ng promosyon. Hindi naman posible na ma-promote si Brian Ye dahil sa edad at seniority, pero alam nilang may magandang plano si Dr. Thomas Wang para kay Brian Ye. Lalo na si Dr. Hayden Cheng, halatang naiinggit. Ang swerte naman ni Brian Ye. May boss siyang paborito siya. Bulong niya sa sarili. Kami naman, nagsusumikap, pero hindi man lang napapansin. Bukod sa inggit, nagtataka rin ang iba kung anong gagawin ni Dr. Thomas Wang kay Brian Ye. Sa ating department, ikaw lang ang nakatapos ng pag-aaral sa ibang bansa, at galing ka pa sa UK. Kaya naman, magaling ka sigurong mag-English. Napagdesisyonan ni Dean Manuel Zhao na sa pagbisita ng Wellington Hospital, ikaw ang magiging translator. Ngumiti si Dr. Thomas Wang. Yun pala ang malaking responsibilidad. Pagkarinig noon, nakahinga ng maluwag ang lahat. Tama lang naman ang desisyon ni Dr. Thomas Wang. Hindi naman masamang trabaho iyon. Ang tanging advantage lang ay ang pagkakataong makausap ang mga eksperto ng Wellington, pero ano naman? Ang exchange delegation ay mula sa neurosurgery, at si Brian Ye ay hindi naman neurosurgeon. Anong pag-uusapan nila? Pagsasalin lang naman ang gagawin niya. Bukod pa doon, si Dean Manuel Zhao ang nag-utos noon. Director Wang, pwede po bang hindi na lang ako? Sabi ni Brian Ye. Masyado na siyang busy.
Kailangan niyang magtrabaho, mag-aral ng Chinese medicine, at mag-aral pa para sa pagsasanay. At ngayon, nangako pa siyang gagamutin si Mr. Tang. Wala na siyang oras para maging translator. Naku, hindi pwede. Diretsahang tinanggihan ni Dr. Thomas Wang. Doc Ye, direktiba ito mula sa itaas. Gusto mo man o hindi, kailangan mong gawin. Pagkatapos tanggihan si Brian Ye, naging malambot at mahigpit si Dr. Thomas Wang sa pangungumbinsi, Doc Ye, isang magandang pagkakataon ito. Makikilala ka ng mga importanteng tao, at makakapag-usap ka ng direkta sa mga world-class experts mula sa Wellington Hospital. Maraming gustong makuha ito. Si Nadine Manuel at ako, pinili ka namin dahil nagtitiwala kami sa'yo. Huwag mo kaming bibiguin. Tama. Doc Ye, bakit mo naman tatanggihan ang ganitong opportunity? Mahina nga ang English ko, kung hindi, ako na sana ang kukuha niyan. Oo nga ang laki ng opportunity. Nainggit tuloy kami. Sunod-sunod na nangumbinsi ang mga doktor na katabi ni Brian Ye. Inikutan lang ni Brian Ye ang mga mata. Madaling sabihin ninyo, kayo hindi ang gagawa. Director Wang. Sinubukan pang tumutol ni Brian. Desisyon na to, putol ni Dr. Thomas Wang. Tapos na ang meeting. Tandaan ninyo ang sinabi ko, lalo na sa pagbisita ng Wellington Hospital Delegation. Kahit hindi tayo ang main focus, dapat handa tayo. Nakakahiya naman kung mapapahiya tayo. Umalis si Dr. Thomas Wang nang hindi na lumingon pa, iniwan si Brian na napahilamos ng mukha. Alam niyang wala na siyang kawala, kaya wala nang silbi ang pagtatalo. Ano ba tong araw na to, naisip niya. Una si Mr. Tang, tapos ngayon ang Wellington Hospital. Parehong malaking problema. At ngayon, pareho na niyang responsibilidad. Ang paggamot kay Mr. Tang ay isa pa, pero ang biglaang pagbisita ng Wellington Hospital sa isang maliit na ospital na gaya ng kanila ay kakaiba. Hinala niya, kahit walang pruweba, na may kinalaman ito sa papel ni Dr. Allison Zhao, o baka nga siya pa mismo ang target. Nang lapitan siya ni Dr. Allison, nagdesisyon siyang magtago muna para maiwasan ang gulo, iiwasan pa nga niya ang Wellington delegation. Pero sinurpresa siya ni na Dr. Thomas Wang at Dean Manuel Zhao. Doc Ye, congrats sa bagong responsibilidad mo. Congratulations, congratulations. Galingan mo ha, ikaw ang mukha ng respiratory medicine department natin, umaasa kami sa'yo. Oo nga, Doc Ye. Huwag kang magmukhang bitter, tama si Director Wang, ang laki ng opportunity nito. Sunod-sunod na lumapit sa kanya ang mga kasamahan niya, nakangiti at binabati siya. Tiningnan niya ang mga kasamahan niyang masaya at nagsasaya. Ang kukulit at mga pakyalamero. Naisip niya. Tama nga si Nurse Olga at si Dr. Thomas Wang, hindi na kailangan ng handaan sa East China Sea Restaurant. Sa meeting room ng Gastroenterology Department, may ginaganap ding meeting tungkol sa pagbisita ng Wellington Hospital Delegation, pero iba ang atmosphere. Sobrang tense, parang ang bigat ng hangin. Si Dr. Winston Liu, na palaging mahinahon at masayahin, ay ibang-iba ngayon. Wala na ang ngiti niya, napalitan ng seryosong mukha at matalas na tono. Nakaisip pa ang iba na dahil lang sa sakit ng kanyang tito kaya siya ganyan. Pero habang lalong sumisikip ang mukha niya at lalong lumalakas ang boses niya, na-realize nilang seryoso nga siya. Lalo na nang inanunsyo niya ang parusa kay Dr. Danny Wang at ang mga mahigpit na pagbabago sa department, biglang nanlamig ang buong silid. Isang bagong respeto ang naramdaman ng lahat. Nakita ng lahat, gaya ni Dr. Sharon nang makita ang parusa kay Dr. Danny Wang, ang katotohanan, si Dr. Winston Liu ang pinuno ng department. At wala siyang awa. Kaya, simula ngayon, babalik tayo sa dating disiplina at sistema. Regular kong titingnan ang attendance at performance ninyo. Hindi niya pinansin ang mga reaksyon ng mga tauhan niya, patuloy lang siya sa pag-anunsyo ng mga pagbabago, ipinapakita ang determinasyon niya. Ang nangyari kay Dr. Danny Wang ay nagpatunay sa kanya na mali ang dating sistema niya. Sa nakaraang 2 araw, pinagmasdan niya ang atmosphere sa department at ang ugali ng mga doktor, at determinado siyang magbago. Wala man silang kagaspangan ni Dr. Danny Wang, pero karamihan ay tamad at walang gana. Mas madalas nilang pag-usapan ang mga kainan at lockeran kaysa sa mga pasyente. Hindi niya inaasahan na maging masaya ang lahat, pero dapat seryoso, mapagpasensya, at tapat, gaya ng nakasaad sa rules ng ospital. Iilan lang ang sumusunod. Kung hindi siya kikilos, lalong sisira ang department. Ang mismong pagiril nito ay nasa alanganin. Tok-tok. Biglang may kumatok sa pinto ng conference room habang mahigpit na nagsasalita si Dr. Winston Liu tungkol sa mga pagbabago. Please come in.
Kumunat ang noo ni Dr. Winston Liu. Nakakainis na naistorbo siya sa kritikal na sandali. Likas na hindi siya nasisiyahan, pero lumingon pa rin siya. Director Liu. Bumukas ang pinto ng conference room, at isang nurse na naka-duty ang dali-daling lumapit kay Dr. Winston Liu. Ano iyon? Kumunat ang noo ni Dr. Winston Liu at nagtanong. Director Liu, lumabas na po ang resulta ng pagsusuri kay Donald Liu. May saya sa mukha ng nurse at sinabi, mas maganda na po ang indicators ni Donald Liu kaysa dati. Mukhang nasisipsip na rin niya ang ilan sa mga ini-inject na nutrient solution, at mas maganda na rin ang itsura niya. Nasaan ang resulta? Naging excited si Dr. Winston Liu. Nasa ward po. Hindi ko po nadala, pero sinabi ninyo po dati na ipaalam sa inyo ang anumang pagbabago sa kalagayan ni Donald Liu, kaya pumunta po ako para sabihin sa inyo. Sabi ng nurse. Mabuti. Napakaganda. Tumango si Dr. Winston Liu na nasiyahan. Hanggang dito na muna ang meeting natin ngayon. Mag-isip-isip kayo pag uwi ninyo. Kung may pagbabago man, kung walang pagbabago man, tandaan ninyo ang mga disiplina at sistema na binanggit ko. Simula bukas, istriktong ipatutupad at susuriin ko ito. Huwag ninyong isiping nagbibiro lang ako. Pagkatapos lumingon at magsalita sa mga tauhan niya sa conference room gamit ang malamig na mukha, dali-dali siyang umalis patungo sa ward ng kanyang tiyo na si Donald Liu. Nang makita nilang nagmamadaling umalis si Dr. Winston Liu, nakahinga ng maluwag ang mga doktor sa conference room. Marami sa kanila ang hindi pa nakakaranas ng ganito ka-depressed na atmosphere simula nang magtrabaho sila sa department. Tiningnan nila ang nurse, at may pasasalamat sa mga mata nila. Para sa kanila, napapanahon ang pagdating ng nurse, na para bang iniligtas sila nito. Ano kaya ang problema ni Director Liu ngayon? Bakit bigla siyang nagalit ng ganoon? Oo nga, parang ibang tao si Director Liu ngayon. Inayos pa niya ang mga dating sistema. Anong klaseng reforma kaya ang kailangan? Pagkatapos huminga ng maluwag, nag-usap-usap ang mga doktor, puno ng pagtataka sa inasal ni Dr. Winston Liu. Sok! Hindi dahil doon sa batang si Ye. Habang nakikinig sa mga kasamahan, may pagkairite sa mukha ni Dr. Danny Wang at bumantong hininga siya. Si Ye. Ano naman ang kinalaman niya? Nagtaka ang lahat sa conference room. Alam nilang si Brian Ye ang tinutukoy ni Dr. Danny Wang. Sa department nila, isa lang naman ang batang si Ye, si Brian Ye. Pero, ano naman ang kinalaman nito kay Brian Ye? Siyempre may kinalaman. Malamig ang mukha ni Dr. Danny Wang, binigyan niya ng kulay ang nangyari noong araw na iyon, gamit ang mahusay na pagkukwento, at sinabi niya ito sa lahat. Sa kwento niya, siya ang inosenteng biktima, at si Brian Ye ang mayabang at palaging nang iinsulto sa kanya, at palaging umaarte kay Dr. Winston Liu, at palaging nang uudyok kay Dr. Winston Liu na magreforma. Ang pag-atake niya kay Brian Ye noon, at ang pagmamakaawa niya kay Brian Ye, at ang husay ni Brian Ye sa paggamot sa tito ni Dr. Winston Liu, ay hindi na niya binanggit. Sabi mo, may kinalaman ba ito sa lalaking yun? May sama ng loob sa mukha ni Dr. Danny Wang. Dahil kay Brian Ye, hindi natuloy ang pagiging associate professor niya, nasayang ang pagod niya sa loob ng kalahating taon, at hindi niya hahayaang maging maayos ang buhay ni Brian Ye. Kahit galit din siya kay Dr. Winston Liu at sa tingin niya'y malupit ito sa kanya, medyo may sense naman siya. Alam niya ang respeto kay Dr. Winston Liu sa department, kaya hindi niya ito direktang binabastos, pero pinupuntiryan niya si Brian Ye, isang outsider na may masamang reputasyon. Hayop, ang daya-daya ng lalaking yan. Ang kapal ng mukha, may koneksyon lang, pakialamero na sa gastroenterology department. Ang unfair. Nakakainis talaga. Paulit-ulit na nating kinaya, pero lalong sumusobra. Iniisip ba niyang wala tayong tao sa gastroenterology? Pagkatapos marinig ang kwento ni Dr. Danny Wang, nagalit ang mga doktor sa gastroenterology department. Ang iba ay namumula na sa galit, at gustong-gusto nang hanapin si Brian Ye. Ang graduate student na kasama ni Dr. Winston Liu noong araw na iyon ay nakakita ng lahat. Nakita niya ang mga galit na kasamahan niya, at gustong-gusto nang hanapin si Brian Ye. Gusto niyang sabihin na hindi ganoon ang nangyari, na pinilipit lang ni Dr. Danny Wang ang mga pangyayari, pero nakita niya ang sama ng loob sa mukha ni Dr. Danny Wang, kaya nanahimik na lang siya. Wala siyang lakas ng loob na makipagtalo sa mga galit na kasamahan. Kung magsasalita siya, para na rin siyang kakampi ni Dr. Danny Wang, at magagalit sa kanya ang buong department. Para kay Brian Ye, isang outsider na hindi niya naman kilala, at ayaw pa niya, hindi niya kayang makipagtalo. Nawala na ang awa niya para kay Dr. Danny Wang.
Tama lang ang ginawa ni Dr. Winston Liu. Sino ba naman ang karapat-dapat maging associate professor? Magaling, magaling. Tinignan ni Dr. Winston Liu ang resulta ng pagsusuri sa kanyang tito, paulit-ulit, at may luhang tumulo sa kanyang mga mata. Kung si Brian Ye lang ay nakaramdam ng kaunting pagbabago sa kalagayan ng tito niya pagkatapos ng acupuncture, at medyo nag-aalala pa rin siya, ngayon, magaan na ang loob niya. Ang mga resulta ng pagsusuri, at ang mga bagong indicators ng kanyang tito, ay nagpapatunay na gumaganda na ang kalagayan nito. Kung magpapatuloy ang ganitong paggaling, sa loob ng 1 linggo ay maaari na siyang operahan. Maliligtas na ang kanyang tito. Salamat. Brian Ye, salamat. Maraming salamat. Paulit-ulit na nagpapasalamat si Dr. Winston Liu kay Brian Ye sa kanyang puso. Alam niyang may ambag din ang kanyang plano sa paggaling ng kanyang tito, pero alam din niya na ang susi ay ang paggamot ni Brian Ye noong gabing iyon. Kung wala si Brian Ye, kahit gaano pa kagaling ang plano niya, wala ring silbi. Ang paggamot ni Brian Ye ay hindi lang nagligtas ng buhay ng kanyang tito, kundi pati na rin ng kanyang puso. Kung may mangyaring masama sa kanyang tito, mahihirapan siyang patawarin ang sarili niya. Si Brian Ye ang nagbigay sa kanya ng napakahalagang pagkakataon para bumawi. Kahit gaano pa kitigas ang ulo ni Brian Ye, ang pagiging tagasalin ay naging responsibilidad na niya. Pagkatapos ng huling pagpupumiglas, pumunta siya kay Dean Manuel Zhao para humingi ng tulong at humiling na tanggihan ang gawain. Ngunit pagkatapos muli siyang tanggihan ni Dean Manuel Zhao, sumuko na si Brian Ye at tinanggap ang katotohanan. Agad na isinama ang pangalan ni Brian Ye sa listahan ng mga mag-aayos ng pagtanggap sa Wellington delegation. Hindi hahayaan ni Dean Manuel Zhao at Dr. Thomas Wang na makatakas si Brian Ye. Biruin mo, isang doktor mula sa Oxford University Medical School, isang napakahalagang asset, ang pinakaangkop na tagasalin. Kahit magbayad pa sila ng malaki sa labas, baka hindi sila makahanap ng ganito kagaling na tagasalin. Kaya hahayaan nilang mawala ito. Hindi sila tanga. Bukod pa doon, maraming bentahe si Brian Ye kumpara sa mga tagasalin mula sa labas, ang magandang ugali, ang kapanahunan, ang mahinahong itsura, at ang pag-aaral niya sa Oxford. Gaya ng sabi ng mga doktor sa Respiratory Medicine Department, si Brian Ye ay isang golden sign, hindi lang ng Respiratory Medicine Department, kundi ng buong North Suburb 3rd Hospital. Bukod kay Dr. Allison Zhao, si Brian Ye ang pinakamagaling sa North Suburb 3rd Hospital. Kaya naman, nang kumpirmahin ni Dean Manuel Zhao ang pagbisita ng Wellington Hospital Delegation, agad niyang isinama si Brian Ye sa listahan. At nang i-anunsyo ni Dean Manuel Zhao ang opisyal na listahan, nakita ng maraming staff ng North Suburb 3rd Hospital, pati na rin ng mga media at journalist, ang pangalan ni Brian Ye sa kauna-unahang pagkakataon. Sino ba itong si Brian Ye? Siya ang tagasalin. Maraming nagtaka nang makita ang pangalan ni Brian Ye sa listahan. Ang ibang nasa listahan ay maliwanag naman. Bukod sa mga core members ng neurosurgery gaya ni Dr. Allison Zhao, ang iba ay mga leader ng ospital at ng mga health department. Pero sino si Brian Ye? Nagsimula ang mga usap-usapan tungkol kay Brian Ye. Nang malaman nilang doktor siya sa Respiratory Medicine Department, nagduda ang marami. Hindi ba't masyadong maliit na bagay na ang isang doktor sa Respiratory Medicine Department ang gawing tagasalin? Kaya ba niyang gampanan ang importanteng gawain na ito? Kahit na may pinag-aralan siya sa ibang bansa, iba pa rin ang pag-aaral at ang pagiging tagasalin. Maraming international students ang magaling sa academics, pero hindi naman lahat ay magagaling na tagasalin. Tsaka, bagong graduate lang daw si Dr. Ye. Kakapasok niya lang sa North Suburb 3rd Hospital. Wala pa siyang gaanong karanasan. Kaya ba niyang gampanan ang malaking responsibilidad na ito? Nagpahayag ng opinyon ang media na sinasabing mali ang desisyon ng North Suburb Hospital. Dapat daw mas seryoso ang pagtanggap sa Wellington Hospital Delegation. May mga media rin na direktang tinuligsa ang desisyon. Hindi nila direktang sinabi kung ano ang kahinaan ni Brian Ye, pero ang ibig nilang sabihin ay, kung magaling si Brian Ye, bakit siya napunta sa North Suburb 3rd Hospital? Sa loob ng North Suburb 3rd Hospital, nagduda rin ang mga hindi kilala si Brian Ye. Karamihan ay sang-ayon sa media. Para sa kanila, mali na gawing tagasalin si Brian Ye. Kahit magaling daw siyang mag-English, bata pa rin siya. Wala pa siyang karanasan, at hindi naman tugma ang respiratory medicine at neurosurgery. Dean Zhao? Sa tingin ko, ang pagiging tagasalin ni. Sabay-sabay na pumunta ang mga leader ng ilang ospital sa opisina ni Dean Manuel Zhao at maingat na nagpahayag ng kanilang opinyon. Hindi gaya ng ordinaryong tao, may alam na sila tungkol kay Brian Ye.
Alam nilang pinapahalagahan siya ni Dean Manuel Zhao, at dahil kay Brian Ye nga nagkaroon ng alitan si Dean Manuel Zhao at ang dating Dinso Dr. Robert Zing. Kaya naman, naging maingat sila sa harapan ni Dean Manuel Zhao, at maingat ang kanilang mga salita. Mga kaibigan ko, hindi na ninyo kailangang sabihin pa. Desisyon ko na ito at hindi ko nababaguhin. Naniniwala akong walang mas angkop na tagasalin kaysa kay Brian Ye. Hindi sila pinansin ni Dean Manuel Zhao, agad siyang nagdesisyon nang hindi man lang sila pinatapos magsalita. Nagulat ang mga leader ng ospital sa pagiging determinado ni Dean Manuel Zhao. Pagkatapos magulat, napangiti na lang sila. Ring, ring. Habang nag-iisip pa ang mga leader kung magpupumilit pa ba sila, tumunog ang telepono sa mesa ni Dean Manuel Zhao. Hello? Si Dean Manuel Zhao ito? Oh, hello po, sir. Opo, naiintindihan ko. Sir, alam ko po ang kahalagahan nito, huwag po kayong mag-alala, gagawin po namin ang lahat para sa pagtanggap sa delegation, hindi po namin mapapahiya ang Huaxia National Medical Circle. Tagasalin po. Narinig ko na rin po iyan, pero huwag po kayong mag-alala, walang problema sa tagasalin. Kung may problema man, ako po ang mananagot. Opo, opo. Huwag po kayong mag-alala, sir, gagawin ko po ang lahat ng paghahanda. Ituturing ko po itong isang political task, at sisiguraduhin kong magiging maayos ang lahat. Habang nakikinig sa usapan ni Dean Manuel Zhao sa telepono, hindi makapaniwala ang mga leader ng ospital. Walang duda na ang superior niya ang tumawag. Narinig siguro ng superior ang mga pagdududa at ang mga opinyon tungkol kay Brian Ye, kaya tumawag ito para palitan si Brian Ye. Pero tinanggihan ni Dean Manuel Zhao ang kahilingan ng superior. Determinadong si Brian Ye pa rin ang tagasalin. At sinabing siya ang mananagot. Ibig sabihin, inilagay niya ang kanyang kinabukasan kay Brian Ye. Kung may mangyaring masama, wala na ang kanyang kinabukasan. Ganoon na ba siya katiwala kay Brian Ye? Saan niya nakuha ang kanyang confidence? Sino nga ba itong si Brian Ye? Sumuko na ang mga leader ng ospital sa pagpupumilit. Kung hindi nga mapapayag ang superior, wala na silang magagawa. Sa unang pagkakataon, naging curious sila kay Brian Ye. Nagdesisyon silang mag-imbestiga tungkol kay Brian Ye. Hindi alam ni Brian Ye ang mga kontrobersya tungkol sa kanya sa labas, at ang pagdududa ng mga leader ng ospital sa kanyang kakayahan bilang tagasalin. Umaasa silang lahat na papalitan siya ni Dean Manuel Zhao. Kung alam niya ito, tiyak na magpapasalamat siya. Sasabihin niya sa mga leader na maganda ang kanilang mga suhestyon, kailangan nilang magpumilit, kailangan nilang kumbansihin si Dean Manuel Zhao na palitan siya. Dahil sa pagiging tagasalin para sa Wellington Hospital Delegation, hindi maganda ang mood ni Brian Ye sa sumunod na 2 araw, palagi siyang nag-aalala sa mga mangyayari sa pagtanggap sa delegation. Lalo siyang nag-aalala dahil baka puntahan siya ng mga tao mula sa Wellington dahil sa kanyang papel. Nang Sabado ng umaga, nang magising si Brian Ye mula sa pag-eensayo at nadiskubre na mas lumakas na naman ang kanyang aura, papalapit na sa ikalawang breakthrough, gumagaan ang loob niya. Pagkatapos ng kanyang physical fitness at One Beast Fist training, nagbihis si Brian Ye ng komportableng damit at nagmaneho papunta sa Kian Hospital. Sabado ngayon, day off niya. May appointment siya kay Ramon Tang. Bibisita siya kay Mr. Tang ngayong umaga. Habang nagmamaneho papunta sa Kian Hospital, naisip ni Brian Ye na baka makasalubong niya si Jody Lu, at hindi niya maiwasang kabahan. Noong nasa Duihao Supermarket siya, dahil sa pagmamadali na mapagamot si Mr. Tang, nasabi niya ang mga bagay na hindi dapat sabihin kay Jody Lu. Kahit na hindi masyadong nagsalita si Jody Lu noon, naniniwala si Brian Ye na dahil sa katalinuhan ni Jody Lu, tiyak na may pagdududa ito sa kanyang puso. Kung magtatanong ito, wala pa siyang maisip na isasagot. Hi! Ang bilis ng bibig ko. Pero wala nang magagawa, kailangan niyang harapin ito. Sinampal niya ang sarili sa isip, at nagmaneho na patungo sa Kian Hospital. Doc Ye. Nang makarating siya sa Kian Hospital at mapark ang sasakyan, iniisip ni Brian Ye kung ano ang gagawin niya kung magtatanong si Jody Lu, at nagpatuloy siya sa paglalakad. Pero nang papasok na siya sa gate, may narinig siyang sumigaw na may pagkagulat. Doc Che. Napahinto si Brian Ye at tumingin sa pinanggalingan ng boses. Nang makita niya kung sino ang nagsalita, nagulat siya. Nakita niya si Dr. Che, at si Dr. Hayden Cheng na nakatayo sa likuran ni Dr. Che. Si Dr. Che ang tumawag sa kanya. Doc Ye? Ang swerte naman. Nandito ka rin pala sa Kian Hospital. Nang masiguradong si Brian Ye nga iyon, mas lalong nagulat si Dr. Che. Oo nga, ang swerte naman. Hindi ko akalain na makikita kita rito.
Napangiti si Brian Ye. Ang aga mo naman, Doc Ye, sa weekend pa naman. May sakit ka ba? Pwede kitang tulungan magparehistro. Ang hirap magparehistro sa Kien Hospital. Mayabang na sabi ni Dr. Hayden Cheng kay Brian Ye. Oo nga, Doc Ye, may sakit ka ba? Pwede kang humingi ng tulong kay Dr. Cheng. Kilala niya ang mga tao rito. Ang hirap talaga magparehistro sa Kien Hospital. Hindi gaya ng sa atin, limitado lang sa 20 ang pasyente kada araw. May insomnia kasi ang nanay ko. Ang gagaling daw ng sleep specialists dito, kaya gusto ko siyang dalhin dito, pero hindi ako makapagparehistro. Nakita ko si Dr. Cheng dito 2 araw na ang nakakaraan, kaya pumunta ako ngayon para humingi ng tulong. Nag-aalalang sabi ni Dr. Che kay Brian Ye. Nang marinig ang sinabi ni Dr. Che, naging proud si Dr. Hayden Cheng. Tiningnan niya si Brian Ye, hinihintay na humingi ito ng tulong. Sa ganoon, mapapahiya niya si Brian Ye. Naging balisa si Brian Ye nitong mga nakaraang araw, pero hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataong ito. Hindi na po, salamat na lang po, Dr. Che, pero wala naman akong sakit. May bibisitahin lang akong pasyente. Tiningnan ni Brian Ye si Dr. Hayden Cheng, na mayabang, at bahagyang kumunat ang noo. Mula noong nangyari noong umaga, wala na siyang magandang impresyon kay Dr. Hayden Cheng. Pero dahil tinutulungan ni Dr. Hayden Cheng si Dr. Che, wala siyang masabi. Nagpasalamat na lang siya kay Dr. Che, pagkatapos ay lumingon sa ina ni Dr. Che na mukhang pagod na pagod. Nakangiting bumati siya, Manang, magandang umaga po, kasamahan po ako ni Dr. Che. Napansin niya ang babae kanina, at nahulaan niya ang pagkatao nito, pero hindi siya ipinakilala ni Dr. Che, kaya hindi siya basta-basta bumati. Nakakahiya kung mali ang tawag niya. Magandang umaga rin sa iyo. Nakangiting bumati ang ina ni Dr. Che kay Brian Ye. Doc Che? Mauuna na po ako, hindi na po kita istorbohin. Sana po ay gumaling na po ang inyong ina. Pagkatapos bumati sa ina ni Dr. Che, nagpaalam na si Brian Ye kay Dr. Che. Bago umalis, sinabi niya ulit kay Dr. Che, sige, huwag mong kalimutan ang party mamaya. Mula simula hanggang dulo, hindi pinansin ni Brian Ye si Dr. Hayden Cheng, hindi niya ito binati. Ang tigas ng mukha. Bakit daw hindi siya pupunta sa doktor? Ang aga-aga pumunta para bisitahin ang pasyente. Sinungaling. Kahit may sakit ang nanay mo, hindi ka naman aalis ng ganito kaga. Tingnan natin kung paano ka makakaalis kung hindi ka makakapagparehistro. Habang pinapanood si Brian Ye na mabilis na naglalakad palayo, nagbago ang kulay ng mukha ni Dr. Hayden Cheng mula sa berde papuntang pula, pagkatapos ay bumantong hininga siya at may sama ng loob sa kanyang mga mata. Sa tingin niya, pumunta si Brian Ye ng ganito kaga dahil naghihintay siya sa pila, gaya nila. Bibisita sa mga pasyente sa Kien Hospital. Kailangan mo rin ng mga kamag-anak na may kaya sa Kien Hospital. Hindi gaya ng kanilang North Suburb 3rd Hospital, mura lang ang registration fee at ang medical fees. May malaking bahagi rin ng medical insurance. Ang gasto sa isang araw na pagpapa-ospital dito ay libo-libo o 10-10,000, at wala silang medical insurance. Hindi ba't ospital ito ng mayayaman? May kaya ba ang mga kamag-anak ni Brian Ye na magpagamot sa Kien Hospital? Hindi naman masyadong nag-isip sina Dr. Che at ang ina niya, hindi rin nila napansin ang kakaibang kilos ni Dr. Hayden Cheng. Pagkatapos mapanood si Brian Ye na mabilis na umalis, sumunod na sila kay Dr. Hayden Cheng papunta sa registration hall. Doc Ye? Nandito na po ako. Kakapasok lang ni Brian Ye sa intensive care unit nang makita niya si Ramon Tang na dali-daling lumapit. Mr. Tang? Hindi na po kailangan, maghintay na lang po kayo sa ward, pupunta na lang po ako doon. Nahihiya si Brian Ye dahil lumabas pa si Ramon Tang para salubungin siya. Plano sana ni Brian Ye na dumiretso sa ward, pero mahigpit ang seguridad sa intensive care unit ng Kien Hospital. Kailangan munang ma-verify ang identity bago makapasok. Kaya dapat sana'y tatawag siya kay Ramon Tang para ma-verify ang identity niya, pero nang sabihin ni Ramon Tang sa telepono na susunduan siya nito, sinabi ni Brian Ye na hindi na kailangan. Pero lumabas pa rin si Ramon Tang para salubungin siya. Ayos lang po. Nakangiti si Ramon Tang. Salamat po, Doc Ye, sa pagpunta ninyo. Sabi ko pa naman na susunduin kita, pero napakabait ninyo naman po pala. Sino ba ang nagpapakabait? Habang nakatingin kay Ramon Tang na may paggalang, nakaramdam ng pressure si Brian Ye. Habang mas magalang si Ramon Tang, mas lalong lumalakas ang pressure na nararamdaman niya. Hindi madaling makamit ang respeto ng isang taong gaya ni Ramon Tang.
May kapalit ito. Ang bawat paggalang ni Ramon Tang ay kumakatawan sa pag-asa nito sa kanyang kasanayan. Isang invisible pressure ito para kay Brian Ye. Doc Ye. Pumasok na po kayo. Pagkapasok ni Brian Ye sa ward, inunahan siya ni Ramon Tang sa pagbukas ng pinto. Wala nang nagawa si Brian Ye sa kabaitan ni Ramon Tang. Pagkapasok sa ward, nakita ni Brian Ye si Mr. Tang na nakahiga sa kama, at si Tito Ken na nakatayo sa harap ng kama ni Mr. Tang na parang isang bantay. Doc Ye? Nandito na kayo? Halina po kayo, maupo kayo. Mukhang maganda ang kalagayan ni Mr. Tang. Nanonood siya ng TV nang makita si Brian Ye. Agad siyang umupo at bumati. Pinigilan siya ni Tito Ken, pero nagpapasalamat pa rin ang mukha niya. Kahit na delikado ang nangyari kay Mr. Tang sa supermarket, malakas pa rin ang kanyang vitality. Pagkatapos ng first aid ni Brian Ye, kung hindi lang siya inilagay sa deep sleep, madyay gising siya agad. Pagkagising niya mula sa deep sleep, nalaman niya na kay Brian Ye niya utang ang kanyang buhay. Mr. Tang, humiga na po kayo ulit. Dali-daling lumapit si Brian Ye sa kama para alalayan si Mr. Tang. Doc Ye, tutulungan kita. Hindi na ako magpapasalamat. Basta, kung may problema ka sa Yanjing, sabihin mo lang sa akin. May konting influence pa naman ako rito, at may masasabi ako. Hindi na nagpumilit si Mr. Tang na magpakabait kay Brian Ye. Humiga ulit siya sa kama, pero puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata. Nang marinig ang sinabi ni Mr. Tang, naantig sina Tito Ken at Ramon Tang. Alam ni na Ramon Tang at Tito Ken ang bigat ng sinabi ni Mr. Tang. Hindi inaasahan ni Ramon Tang na sasabihin ng kanyang lolo ang ganoong bagay kay Brian Ye. Ganoon ba ka-optimistic ang kanyang lolo kay Brian Ye? Ganoon ba kataas ang tingin nito kay Brian Ye? Tiningnan ni Ramon Tang ang kanyang lolo, at si Brian Ye, bahagyang nagulat siya. Lumaki siya kasama si Mr. Tang, at kilalang kilala niya ito. Kung hindi pinapahalagahan ni Mr. Tang si Brian Ye, kahit na niligtas nito ang buhay niya, hindi ito magsasabi ng ganoon. Magbibigay lang ito ng pera. Nagulat din si Brian Ye sa sinabi ni Mr. Tang. Kanina pa niya iniisip kung sino sina Ramon Tang at Mr. Tang pero hindi niya malaman. Nag-search na rin siya sa internet pero walang impormasyon tungkol sa kanila. Mas lalo siyang nakumpirmang hindi ordinaryo ang pamilya Tang. Akala niya ay mataas na ang tingin niya sa pamilya Tang, pero nang marinig niya ang sinabi ni Mr. Tang, napagtanto niyang mali siya. Masyado pa pala siyang mababa ang tingin sa kanila. Ano ang ibig sabihin ng may konting influence? Sa Yanjing, ilan ang may ganito kalaking influence? Anong klaseng kapangyarihan ang kailangan para masabi iyan? Ano ba ang Yanjing? Ang kabisera ng China. Ang sentro ng politika at kapangyarihan. Puno ng mga makapangyarihang tao. Halos isang siglo na ang China. Ilang makapangyarihang tao na ang nanirahan dito. Ang magkaroon ng influence at makapag-utos, gaano kadali iyon. Nang makita ni Brian Ye ang pagiging mayabang at confident ni Mr. Tang, kahit na nakahiga ito sa kama, naisip niya na hindi ito gaya ng mga taong kilala niya na nagyayabang sa kanilang influence. Naisip pa nga niya na nagpapababa pa si Mr. Tang. Mas malakas pa pala ito kaysa sa inaakala niya. Mr. Tang, seryoso po kayo. Pagkatapos ng ilang sandali, nakabawi si Brian Ye sa pagkagulat at nagsalita, tungkol po sa paggamot, wala po iyon sa akin. Hindi na po kailangan magpasalamat, at sobra na po ang bayad ninyo. Hindi niya kayang tanggapin ang sinabi ni Mr. Tang. Lagi niyang iniisip na walang libre sa mundo. Ang konting pera na iyon ay hindi na mahalaga. Para sa inyo, Doc Ye, gaano ba kamahal ang buhay ko? Kinawian ni Mr. Tang ang kamay niya, at may paglalaro sa kanyang mga mata. Syempre po. Hindi naman po masasabi na, Mr. Tang, ang buhay ninyo ay napakahalaga. Hindi inaasahan ni Brian Ye na masasabi niya ang mali, kaya kinabahan siya. Mapagkunwari. Sinungaling si Doc Ye. Tumawa si Mr. Tang, matanda na ako, at pwede na akong mamatay anytime. Hindi ko masasabing mahalaga ang buhay ko. Mr. Tang. Lalong pinagpawisan si Brian Ye. Naintindihan na niya ang ibig sabihin ng nakakatakot na kasama. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam ang gagawin sa harapan ni Mr. Tang. Hindi naman takot si Brian Ye sa entablado, at hindi rin siya madaling ma-intimidate. Nakakita na siya ng maraming mayayaman, pero hindi pa siya nakakaramdam ng ganito. Parang malalim na balon si Mr. Tang, hindi niya mabasa ang iniisip nito. Para siyang hubad sa harapan ni Mr. Tang, parang nakikita nito ang lahat. Isang kakaibang pakiramdam ito, pero malinaw. Unang beses niya itong naramdaman, at ito ang dahilan kung bakit siya kinakabahan.
Haha, Dokye, matanda na ako, at minsan ay nagbibiro lang ako, huwag mo nang isipin. Nakita ni Mr. Tang ang pawis sa noo ni Brian Ye, nahiya siya, at iniwas ang tingin kay Brian Ye. Ayos lang po, Mr. Tang, huwag po kayong mag-alala, susuriin ko na po kayo. Nang makaiwas si Mr. Tang ng tingin, nakahinga ng maluwag si Brian Ye. Para maiwasan ang mga pagkakamali, dumiretso na siya sa punto. Sige po, Doc Ye. Tumango si Mr. Tang. Bigla siyang may naalala, at may lungkot sa kanyang mga mata. Doc Ye, akala ko dati na wala ng silbi ang matandang katawan na ito. Pero ang mga bata, kaya kailangan ko ng tulong mo. Gusto kong makita ka, kaya pumayag ako sa kanila. Kaya Doc Ye, huwag kang mag-alala. Wala nang mag-aabala sa iyo. Pagkatapos, tiningnan niya sina Ramon Tang at Tito Ken. Ano ang ibig sabihin ni Mr. Tang? Ano ang ibig sabihin ng wala nang mag-aabala sa iyo? Hindi naman gumaan ang loob ni Brian Ye. Lalo pa siyang kinabahan. Hindi niya masyadong pinaniwalaan ang sinabi ni Mr. Tang. Para bang nagbabala ito sa kanya. Pero nagpasalamat pa rin siya, salamat po sa inyong pag-unawa, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Tiningnan ni Mr. Tang si Brian Ye na seryosong sinusuri ang palso nito. Alam niya na hindi pinaniwalaan ni Brian Ye ang sinabi niya, kaya hindi na siya nagpaliwanag pa. Ngumiti lang siya. Tiningnan ni Ramon Tang at Tito Ken si Brian Ye, at si Mr. Tang na kalmado. Nagtinginan sila, at may pagtataka sa kanilang mga mata. Hindi nila alam kung totoo ang sinabi ni Mr. Tang. Pakiramdam nila ay kakaiba si Mr. Tang ngayon, lalo na si Ramon Tang, ramdam na ramdam niya ang kakaibang ito. Mula nang pumayag si Brian Ye sa kahilingan ni Ramon Tang, palagi niyang iniisip ang kalagayan ni Mr. Tang. Halos lahat ng kanyang libreng oras ay ginugugol niya rito. Ngunit sayang, hindi maganda ang conclusion, o mas direktang sabihin, wala siyang mahanap na magandang solusyon. Ang problema kay Mr. Tang ay ang matagal na niyang sakit, na nagdulot ng komplikasyon sa kanyang kalagayan. Nang unang suriin ni Brian Ye ang palso ni Mr. Tang at tinurukan ito, alam na niyang mahirap gamutin si Mr. Tang. Isa ito sa mga dahilan kung bakit niya tinanggihan si Ramon Tang, dahil hindi siya sigurado. Ang mga bagay na hindi tiyak, at posibleng magdulot ng problema, bakit pa siya mag-aabala? Hindi niya inaasahan na hindi niya pa rin maiiwasan ang problemang ito, o dahil sa plano ni Ramon Tang, napilitan siyang tanggapin ang problema. Pagkaraan ng 2 araw, napagtanto niyang mas malaki pala ang problema kaysa sa inaakala niya. Pero dahil tinanggap na niya ito, wala na siyang magagawa kundi gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos ipikit ang mga mata at pakinggan ang palso ni Mr. Tang, biglang dumilat si Brian Ye, may pagkagulat sa kanyang mga mata. Bago siya pumunta, may mga hula na si Brian Ye tungkol sa kalagayan ni Mr. Tang. Sa tingin niya, mas maganda na ang kalagayan ni Mr. Tang kaysa dati, pero hindi naman gaanong maganda. Hindi niya alam ang plano ni Jody Lo para kay Mr. Tang, pero alam niyang limitado lang ang mga paraan ng Western medicine. Pero ngayon, may mga hindi inaasahang pagbabago sa kalagayan ni Mr. Tang na lampas sa kanyang inaasahan. Doc Ye, kumusta po ang lolo ko? Nang dumilat si Brian Ye, kinakabahang nagtanong si Ramon Tang. Mr. Tang, pwede ko po bang makita ang medical history ni Mr. Tang nitong mga nakaraang araw? Seryosong nagtanong si Brian Ye. Opo, kunin ko po. Dali-dalang kumuha si Ramon Tang ng medical record ni Mr. Tang at ibinigay ito kay Brian Ye. Sinimulang basahin ni Brian Ye ang medical record. Habang binabasa niya ito, lalo siyang nagtataka. Halatang alam ni Jody Lo ang estado ni Mr. Tang, kaya hindi siya gumamit ng masyadong malalakas na gamutan. Ang plano niya ay maayos naman. Kung ikukumpara sa kasalukuyang kalagayan ni Mr. Tang, hindi naman maganda o masama ang kalagayan nito ayon sa plano ni Jody Lo. Pero hindi naman naabot sa ganitong paggaling ang kalagayan ni Mr. Tang ayon sa plano ni Jody Lo. Doc Ye, kumusta po? Nang makitang nakakunot ang noo ni Brian Ye, kinabahan si Ramon Tang. Mr. Tang, pwede ko po bang itanong kung may ibang gamutan pa po bang natanggap si Mr. Tang bukod kay Dr. Lo? Ibinaba ni Brian Ye ang medical record at nagtanong kay Ramon Tang. Hindi direktang sinagot ni Ramon Tang ang tanong ni Brian Ye, kundi lumingon siya kay Tito Ken, at pareho silang nagulat. Alam nila kung may ibang gamutan pa si Mr. Tang. Pagkatapos ng pagbisita ni na Professor Harlem at ng iba pa noong araw na iyon, wala silang binigay na plano. Sa tingin nila, ayos lang ang plano ni Jody Lo, pero nagreseta si Professor Harlem ng gamot para kay Mr. Tang.
Bukod sa gamutan ni Jody Lo, umiinom din si Mr. Tang ng gamot na inireseta ni Professor Harlem. Wala ni isa sa kanila ang nagsabi kay Brian Ye nito, at hindi rin nila isinulat sa medical record. Pero nahulaan ito ni Brian Ye gamit lang ang pulso at ang medical record. Kalmado lang ang mukha ni Mr. Tang, parang hindi siya nagulat sa hula ni Brian Ye. Mr. Tang. Nang hindi magsalita si Ramon Tang, naisip ni Brian Ye na ayaw nitong sabihin sa kanya, kaya kumunat ang noo niya, sabihin ninyo po ang totoo, dahil importante ito sa susunod na paggamot. Doc Ye, uminom po ng Chinese medicine ang lolo ko nitong mga nakaraang araw. Hindi ko po alam kung paano ninyo nalaman. Nakabawi na si Ramon Tang sa gulat. Tumingin siya sa kanyang lolo, at nang hindi ito umimik, sinabi niya ang totoo kay Brian Ye. Puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Nagtataka ring tumingin si Tito Ken kay Brian Ye. Chinese medicine pala, kaya pala. Gumaan ang loob ni Brian Ye, kaya pala kakaiba ang paggaling ni Mr. Tang. Naramdaman ni Brian Ye ang pagtataka ni Ramon Tang at ng iba pa, kaya nagpaliwanag siya, narinig ko po sa pulso. Hindi naman po ito mahirap. Narinig sa pulso. Hindi naman mahirap. Nagtinginan sina Ramon Tang at Tito Ken, at pareho silang nagulat. Naisip nila na tama ang pagpili kay Brian Ye. Lalo na si Ramon Tang, hindi na niya mapigilan ang pagkagulat. Kahit na napatunayan na ang epekto ng acupuncture ni Brian Ye sa mall, parang may misteryo pa rin. May isang bagay sa kanyang puso na hindi niya maalis-alis, at ngayon, nang makita niya ang husay ni Brian Ye sa pagsusuri ng pulso, nawala na ang pag-aalala niya. Naniwala na siya kay Old Chin, at nakumpirma niya magaling nga si Brian Ye sa Chinese medicine. Kahit na sinabi ni Brian Ye na hindi mahirap ang pagsusuri ng pulso, at kalmado lang ang kanyang mukha. Pero hindi naman ignorante sina Ramon Tang at Tito Ken sa Chinese medicine. Dahil kay Mr. Tang, marami na silang nalaman tungkol sa mga magagaling na doktor ng Chinese medicine. Sa mga doktor na nakilala nila, hindi aabot sa 2 kamay ang mga doktor na kasing galing ni Brian Ye sa pagsusuri ng pulso, pati na rin si Old Chin. Doc Ye? Henyo talaga kayong doktor. Excited na sabi ni Ramon Tang kay Brian Ye, sana po ay mapagaling ninyo ang lolo ko. Pagkatapos, yumuko ulit siya kay Brian Ye. May pagkagulat sa mukha ni Tito Ken habang nakatingin kay Brian Ye. Mr. Tang, hindi na po kailangan. Dahil pumayag na po ako, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Hindi inaasahan ni Brian Ye ang reaksyon ni Ramon Tang. Nagulat siya sa biglang pagyuko nito. Nang mukhang yayuko ulit si Ramon Tang, agad siyang lumapit at pinigilan ito. Natatakot na talaga si Brian Ye kay Ramon Tang. Palaging yumuyuko ito, nakakakaba. Pasensya na po, mali po ako. Napakabait po ninyo, Doc Ye. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Nang makita ang pagkairite ni Brian Ye, agad na tumigil si Ramon Tang, at nakangiting nagsalita. Nakita ni Brian Ye ang pagkairite ni Ramon Tang. Alam niya ang intensyon nito. Ang palaging pagyuko at pagpapakyut ay para lang makasiguro na gagawin niya ang lahat para kay Mr. Tang. Pero sa tingin niya, hindi na kailangang mag-effort pa si Ramon Tang. Hindi na sana kailangan pang sabihin ni Ramon Tang ito kung hindi pumayag si Brian Ye, pero dahil pumayag na si Brian Ye, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. May medical ethics pa rin si Brian Ye. Pero hindi na niya ito pinansin kay Ramon Tang. Tumingin siya kay Mr. Tang, at nag-isip sandali bago nagsalita, Mr. Tang, pwede ko po bang makita ang ininom ninyong gamot? Pagkatapos magsalita, sinabi niya na may pagkahiya sa kanyang mukha, alam ko pong medyo masyadong demanding ito, pero importante po ito para sa susunod na paggamot. Nag-aral si Brian Ye ng Chinese medicine. Alam niya ang ugali ng ilang doktor ng Chinese medicine. Ayaw nilang ibahagi ang kanilang mga race eta, lalo na ang mga kilalang doktor. Kahit na hindi sumasang-ayon si Brian Ye sa ugali na ito, iniisip niya na isa ito sa mga dahilan kung bakit bumababa ang pagkilala sa Chinese medicine. Hindi nila ibinabahagi ang kanilang mga race eta, kaya unti-unting lumiliit ang mga paraan ng pag-aaral. Para ma-promote ang Chinese medicine, dapat itong maging bukas, at pagsamasamahin ang karunungan ng lahat, para mas lalong lumago ang sistema ng Chinese medicine. Sa pagsasama-sama ng karunungan, mas lalong uunlad ang science ng Chinese medicine. Ang pagtatago ng kaalaman ay hindi maganda. Walang problema po, Doc Ye, ipapakita ko po sa inyo. Agad na sabi ni Ramon Tang. Hindi gaanong nag-aalala si Ramon Tang tungkol sa race eta ni Professor Harlem. Hindi naman itinatago ni Professor Harlem ang kanyang mga race eta. Sa katunayan, ibinabahagi niya ito sa mga interesado sa Chinese medicine.
Kinuha ni Brian Ye ang Race Eta at sinimulang basahin ito. Maganda ang sulat. Nang makita ang Race Eta, napangiti si Brian Ye, at hindi niya napigilan ang pagsigaw. Nakakita na si Brian Ye ng magagandang sulat, pati na ang kay Ramon Tang. Maganda rin ang kanyang sulat, kaya mataas ang kanyang standard. Pero ang sulat sa Race Eta ay talagang nakakagulat. Ang Race Eta ay nakasulat gamit ang brush, hindi kalakihan ang sulat. Pero ang bawat sulat ay maayos at maganda. Hindi lang ang Race Eta, ang sulat pa lang ay maganda na. Para kay Brian Ye, maaaring maituring na ito ay isang obra maestra. Mas maganda ito kaysa sa mga sulat ng ibang tao. Haha! Nang makita ang reaksyon ni Brian Ye, nagtinginan sina Ramon Tang at Tito Ken at napangiti. Hindi sila nagulat sa reaksyon ni Brian Ye. Kilala kasi ang magandang sulat ni Professor Harlem sa Chinese medicine at medical circles. Sinasabi na ang mga Race Eta ni Professor Harlem ay nagkakahalaga ng libo-libo sa collection market. Ito ay dahil sa dami ng mga Race Eta ni Professor Harlem, at dahil buhay pa si Professor Harlem. Doc Ye, marunong po pala kayong mag-calligraphy. Nagulat na tanong ni Mr. Tang kay Brian Ye. Nahihiya po ako, medyo marunong lang po ako. Hobby ko lang po. Nahihiya na sabi ni Brian Ye. Nang nasa ibang bansa siya, tinuruan siya ng kanyang lolo na magsulat ng maayos. Mahigpit ang kanyang lolo sa sulat. Kailangan niyang sulatan ng maayos ang bawat letra. Kung hindi maganda ang sulat niya, paparusahan siya. Noon pa man ay ayaw na niya sa kanyang lolo. Tinuruan din siya ng kanyang lolo tungkol sa calligraphy, ang komposisyon, ang structure, ang mga stroke. Kaya medyo marunong siya sa calligraphy. Kaya naman nahihiya siyang sabihing marunong siyang mag-calligraphy. Haha, mukhang may pinagmulan ang pamilya ninyo, Doc Ye. Excited na sabi ni Mr. Tang kay Brian Ye. Pinagmulan. Pwede na rin. Ang kanyang lolo ang kanyang pamilya, at ang itinuro ng kanyang lolo ay maituturing na family school. Tumahimik si Brian Ye, pagkatapos ay nagsalita, Mr. Tang, hindi naman po ako galing sa mayamang pamilya. Pagkatapos, tumingin siya sa Race Eta. Tiningnan ni Mr. Tang si Brian Ye, at may kakaiba sa kanyang mga mata. Magaling. Talagang magaling. Habang binabasa ni Brian Ye ang Race Eta, gumagaan ang loob niya, at nakatuon na siya sa Race Eta. Habang binabasa niya ito, mas lalo siyang nagulat. Eksperto ang nakakaalam. Kahit na hindi eksperto si Brian Ye sa Chinese medicine, napagtanto niya ang kahusayan ng Race Eta. Habang binabasa niya ito, mas lalo siyang humanga sa taong sumulat nito. Master, isang tunay na master. Sigurado si Brian Ye na ang sumulat nito ay isang eksperto. Mr. Tang, sino po ang sumulat nito? Pagkatapos ng ilang sandali, kalmado na si Brian Ye, at excited na nagtanong kay Mr. Tang. Simula nang bumalik siya sa China, nag-aral siya ng traditional Chinese medicine, pero palagi siyang may kulang. Una, hindi niya alam kung ano ang kulang, pero habang nag-aaral siya, napagtanto niya na ang kulang ay ang teacher's inheritance. Ang traditional Chinese medicine ay may mga sects at inheritance. Hindi lang ito knowledge. Sa mga nakaraang taon, dahil sa mga visionary na doktor ng Chinese medicine, unti-unting nabubuksan ang kaalaman, pero bukod sa knowledge, mahalaga rin ang precepts and deeds. Wala siyang teacher, at ang kanyang kaalaman ay galing lang sa mga libro. Kaya gusto niyang makahanap ng magandang teacher. Pero ngayon, sa Race Eta na ito, naramdaman niyang nakahanap na siya ng teacher. Doc Ye, may problema po ba sa Race Eta? Kinakabahang nagtanong si Ramon Tang. Wala pong problema sa Race Eta. Ang sumulat nito ay magaling na doktor, at napakahusay niya sa Chinese medicine. Gusto ko pong makilala ang taong ito. Paliwanag ni Brian Ye. Eksperto. Gusto niyang makilala. Ito ba ang legendary hero cherishing? Nang marinig ang sinabi ni Brian Ye, nagulat si Ramon Tang. Gaya rin ng reaksyon ni Old Chin nang malaman na gagamutin ni Brian Ye ang kanyang lolo. Dati, akala niya ay kathang-isip lang ang hero cherishing, pero ngayon, nakita niya ito sa realidad, kay Brian Ye at kay Professor Chin. Doc Ye, kilala ninyo po ba ang sumulat ng Race Eta? Biglang tumingin si Mr. Tang kay Brian Ye na may kakaibang ekspresyon sa mukha at nagtanong. Oo naman, nakita mo na ang sulat at ang Race Eta. Hindi mo ba kilala ang sumulat? Kilalang kilala ang mga Race Eta ni Professor Chin sa calligraphy at Chinese medicine circles. Hindi na kailangan pang maglagay ng pangalan. Basta makita ang sulat, alam na ng mga tao sa Chinese medicine at calligraphy circles na kay Professor Chin ito galing. Kilala ba ito ni Brian Ye? Hindi ba niya nakikilala ang sulat ni Professor Chin?
Pareho ring nagulat sina Ramon Tang at Tito Ken, at nagtataka silang tumingin kay Brian Ye. Kung kilala ko, magtatanong pa ba ako sa inyo? Ang kakaiba naman ng tanong na ito. Biglang kumunat ang noo ni Brian Ye nang marinig ang tanong ni Mr. Tang, at nagbulong siya sa kanyang sarili. Pero nang makita ang mga tingin ni na Ramon Tang at Tito Ken, para sa kaligtasan, tiningnan ulit ni Brian Ye ang race eta, at nang makumpirma niyang walang lagda, ngumiti siya kay Mr. Tang. Mr. Tang, wala pong lagda sa race eta. Paano ko po malalaman? Talaga bang hindi niya kilala? Nang marinig ang sinabi ni Brian Ye, tiningnan ulit nila ang mukha nito. Nang makumpirma nilang hindi nagsisinungaling si Brian Ye, nagtaka ang tatlo sa ward. Sa mundo ng TCM, may mga doktor na hindi kilala ang sulat ni Professor Chin. Sikat po ba ang eksperto na ito? Kahit gaano pa kabagal si Brian Ye, napagtanto na niyang may mali. Sikat. Higit pa sa sikat. Halos lahat ay kilala siya. Nag-aalangan na tumingin si Ramon Tang kay Brian Ye, kay Professor Harlem Chin po galing ang race eta. Professor Harlem Chin. Parang pamilyar kay Brian Ye ang pangalan, pero hindi niya maalala kung saan niya ito narinig. Doc Ye, hindi ninyo po talaga kilala si Professor Harlem Chin. Nang makita ang pagtataka sa mukha ni Brian Ye, mas lalong nagtaka ang tatlo. Nagulat din sina Mr. Tang at Tito Ken. Mr. Tang, pasensya na po sa aking kamangmangan. Sinubukan ni Brian Ye na maalala, pero hindi niya maalala kung saan niya narinig ang pangalan, kaya ngumiti na lang siya. Baka nga hindi niya kilala ang mga sikat na doktor ng Chinese medicine. Nang makita na hindi nagsisinungaling si Brian Ye, naalala ni Ramon Tang ang hula ni Professor Chin noon, at naisip niya ang isang posibilidad. Mr. Tang, pasensya na po, dahil palagi po akong nasa ibang bansa, hindi po ako gaanong nakakaalam ng Chinese medicine, kaya hindi ko po siya kilala. Nang makita ang pagkagulat ni na Ramon Tang at ng iba pa, nahihiya na nagpaliwanag si Brian Ye. Doc Ye, napaka-humble ninyo naman po. Si Professor Harlem Chin po ay isang kilalang doktor ng Chinese medicine sa China. Marami na siyang naisulat na libro, at kilalang kilala siya sa TCM field. Halos lahat ng nag-aaral ng TCM ay kilala siya, kaya akala namin ay kilala ninyo siya. Nanghihinayang na nagpaliwanag si Ramon Tang kay Brian Ye. Siya po ba ang sumulat ng Treatment of Mind in Traditional Chinese Medicine? Habang nakikinig kay Ramon Tang, naalala ni Brian Ye ang isang libro. Para mag-aral ng Chinese medicine, bumili si Brian Ye ng maraming libro, at binasa niya ang Treatment of Mind in Traditional Chinese Medicine. Naisip niya noon na interesante ang sinabi ng author, madaling maintindihan, at may sapat na ebidensya. Puno ito ng mga halimbawa ng paggamit ng Chinese medicine sa paggamot ng sakit sa puso. Dahil sa curiosity, tiningnan niya ang pangalan ng author. Pero hindi niya ito gaanong pinansin noon, kaya hindi niya maalala. Oo nga po. Si Professor Chin po ay dalubhasa sa paggamot ng sakit sa puso. Nagtinginan sina Ramon Tang at Tito Ken. Hindi sila sigurado kung si Professor Chin nga ang sumulat ng libro. Marami na kasing naisulat na libro si Professor Chin. Hindi nila maalala ang lahat ng title. Kaya pala, napakagaling ng race eta. May paggalang sa mukha ni Brian Ye. Ang Treatment of Mind in Traditional Chinese Medicine ay nagbigay sa kanya ng malaking inspirasyon. Ang kanyang paraan ng paggamot kay Mr. Tang ay naimpluwensyahan ng libro na ito. Pero ang race eta na ito ay mas magaling pa. Nakabasa na pala kayo ng libro ni Professor Chin, Doc Ye. Tumawa si Ramon Tang. Nahihiya po ako. Marami po akong natutunan sa mga libro ni Professor Chin, pero hindi ko po siya kilala. Nahihiya na sabi ni Brian Ye. At nagdesisyon siyang isulat ang mga pangalan ng mga author ng mga librong binasa niya. Buti na lang at wala si Professor Chin ngayon, kung hindi niya alam kung anong impresyon ang maiwanan niya. Haha, Doc Ye, napaka-humble ninyo naman po. Kung nandito si Professor Chin, matutuwa siya na nabasa ninyo ang kanyang libro. Ipapakilala ko po kayo kay Professor Chin balang araw. Paniguradong magkakasundo kayo. Tumawa si Ramon Tang. Hindi alam ni Ramon Tang na totoo ang sinabi ni Brian Ye. Naniniwala siya na si Brian Ye ay isang magaling na doktor, at hindi siya inferior kay Professor Chin. Ang sinabi ni Brian Ye ay pagpapakumbaba lang. Salamat po, Mr. Tang. Nagpasalamat si Brian Ye. Walang anuman po, Doc Ye. Kinawian ni Ramon Tang ang kamay niya. Matanda na si Professor Chin at hindi na ito tumatanggap ng pasyente. Mahirap makakita kay Professor Chin, pero hindi naman mahirap para kay Ramon Tang.
At nangako na siya kay Professor Chin na ipapakilala ito kay Brian Ye. Masaya rin siya na magkakilala sina Brian Ye at Professor Chin. Gusto rin niyang makita ang pagkikita ng dalawang magagaling na doktor. Doc Ye, kumusta na po ang lolo ko? Pagkatapos pag-usapan si Professor Chin, ibinalik ni Ramon Tang ang atensyon sa kalagayan ng kanyang lolo at nag-aalalang tumingin kay Brian Ye. Kinakabahan ding tumingin si Tito Ken kay Brian Ye. Ano man ang kasanayan ni Brian Ye o ang relasyon niya kay Professor Chin, ang mahalaga ay kung mapapagaling niya ang matagal ng sakit ni Mr. Tang, isang sakit na unti-unting nagwasak sa kanyang katawan sa loob ng maraming taon. Sa totoo lang po, hindi ko po alam ang kalagayan ni Mr. Tang noong una, pero ngayon, dahil sa race 8 ni Professor Chin, mas may tiwala na po ako, sabi ni Brian Ye, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nang magsalita siya, nakahinga ng maluwag si Brian Ye, at may tiwala na ang kanyang mukha. Hindi naman siya nagsisinungaling. Hanggang ngayon, pagkatapos suriin ang pulso ni Mr. Tang, hindi pa rin alam ni Brian Ye kung paano ito gagamutin. Wala siyang katiyakan. Para bang isang komplikadong palaisipan na may maraming piraso, at hindi niya alam kung saan magsisimula. Pero pagkatapos basahin ang race 8 ni Professor Harlem Chin, at maunawaan ang kahusayan nito, parang may nakita siyang liwanag sa dilim. Isang liwanag na nagpapakita ng isang posibleng landas tungo sa paggaling. Ano po ang gagawin ninyo, Doc Ye? Nagdududa si Ramon Tang. Hindi niya alam kung ano ang sinabi ni Brian Ye, at ano ang kinalaman nito sa race 8 ni Professor Chin. Para sa kanya, ang sakit ng kanyang lolo ay isang malaking misteryo, isang palaisipan na hindi nila mahanap ang susi. Mr. Tang, baka kailangan ko pong mag-acupuncture. Baka po medyo makaramdam kayo ng discomfort, sana po ay matiis ninyo, paliwanag ni Brian Ye kay Mr. Tang. Inilarawan niya ang sakit ni Elder Tang bilang isang matinding pagod sa katawan, isang pagod na dulot ng matagal na paglaban sa sakit. Isang pagod na hindi lang pisikal, kundi pati na rin emosyonal at mental. Ang sakit ay parang isang mabigat na kumot na nakabalot sa kanyang katawan, na unti-unting sinisira ang kanyang kalusugan. Haha, ilang karayom lang naman iyan. Matitiis ko iyan. Dati po akong sundalo, nakaligtas ako sa mga bala. Hindi naman ako mahina, tugon ni Mr. Tang, hindi niya pinansin ang sinabi ni Brian Ye. Pero sa likod ng kanyang pagiging matapang, nakikita ni Brian Ye ang pagod at pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang pagiging matapang ay isang panangga lamang laban sa takot at kawalan ng pag-asa. Habang nakatingin kay Mr. Tang, nagsalita si Brian Ye sa kanyang sarili. Habang nag-aaral siya ng Chinese medicine at acupuncture, mas lalo niyang napapagtanto ang lawak at lalim ng acupuncture. Mukhang manipis lang na karayom, pero ang iba't ibang paraan ng pagtusok, ang iba't ibang posisyon, ang iba't ibang lalim, at ang iba't ibang pagkakasunod-sunod ay magdudulot ng iba't ibang epekto sa katawan. Ang manipis na karayom ay pwedeng magligtas ng buhay, pero pwede ring pumatay. Ang sakit ni Elder Tang ay parang isang gusali na may mga sira-sirang pundasyon, at ang acupuncture ay parang pag-aayos sa mga pundasyon na iyon. Isang maislan at delikadong gawain. May mga paraan ng pagtusok at acupuncture points na magdudulot ng matinding sakit sa nerves, at magdudulot din ng matinding sakit sa nerve center ng katawan. Gaano kalala ang sakit? Hindi pa ito nasusubukan ni Brian Ye, pero sigurado siyang hindi ito matitiis ni Elder Tang kung hindi gagamitin ang tamang pamamaraan. Ang sakit ay parang isang unti-unting pagkalason sa katawan, isang pagkalason na nagmula sa loob mismo. Pero hindi ito sinabi ni Brian Ye kay Elder Tang. Ang ituturok niya kay Mr. Tang ay hindi naman magdudulot ng ganito kalaking sakit. Medyo makaramdam lang ito ng discomfort. Ang sinabi niya kay Elder Tang ay para lang magpahanda sa kanya. Mr. Tang, gagamitan ko po kayo ng acupuncture, at pagkatapos ay iinuman ninyo ang race 8 ni Professor Chin. Kung walang problema, mabilis po kayong gagaling. Pagkatapos magsalita kay Elder Tang, lumingon si Brian Ye kay Ramon Tang at ipinaliwanag ang kanyang plano. Ang kanyang plano ay parang isang maselang operasyon, kung saan ang bawat hakbang ay kailangang maingat na isagawa. Ang sakit ni Mr. Tang ay hindi isang simpleng sakit, kundi isang kombinasyon ng maraming karamdaman na nagdudulot ng komplikasyon sa kanyang kalagayan. Ang ikinabahala ni Brian Ye noon ay ang matagal ng sakit ni Elder Tang, na nagdulot ng problema sa ilang sistema ng katawan. Para maging simple, parang may nakasaksak sa puso si Elder Tang. Kung hindi ito tanggalin, mamamatay siya ng dahan-dahan, pero kung tanggalin ito, mas mabilis siyang mamamatay, kaya nahihirapan siya. Ang sakit ay parang isang apoy na unti-unting sumisira sa kanyang katawan. Naniniwala siya na hindi nagawa ng mga eksperto na tinanggap ng pamilya Tang na gamutin si LD Tang dahil dito.
At pagkatapos mag-isip ng matagal, napagtanto ni Brian Ye na kailangan niyang tanggalin ang saksak. Pero hindi niya alam kung paano pigilan ang pagdurugo at pagalingin ang sugat. Pero ngayon, napagtanto niyang may paraan si Professor Chin para pagalingin ang sugat. Kaya naman, mas lalo siyang nagkaroon ng tiwala. Siyempre, ito ay analogy lang. Mas komplikado ang kalagayan ni Mr. Tang. Kailangan ding gamutin ang atay at bato na naapektuhan ng sakit sa puso. Ang sakit ay isang kombinasyon ng mga problema sa iba't ibang bahagi ng katawan, isang komplikasyon na nangangailangan ng maingat at detalyadong paggamot. Talaga po. Napakaganda po. Excited na sabi ni Ramon Tang. Bihirang maging excited si Tito Ken. Kahit si Elder Tang, na hindi takot sa kamatayan, ay may pagkagulat sa kanyang mukha, at huminga siya ng malalim, Doc Ye, sigurado po ba kayo? Ang pag-asa ay isang liwanag sa gitna ng kadiliman, isang liwanag na nagbibigay ng lakas sa kanila upang harapin ang hinaharap. Ang pagiging kalmado ni Elder Tang ay dahil sa pagod na siya sa pakikipaglaban sa sakit sa loob ng maraming taon, pagkatapos ng paulit-ulit na pag-asa at pagkadismaya, wala na siyang pag-asa na gagaling pa siya. Mas may tiwala na po ako, pero, Elder Tang, alam ninyo po, nang maramdaman ang saya ng mga tao, nakaramdam ng pressure si Brian Ye. Nang marinig ang tanong ni Mr. Tang, naghanda na siyang magpaalala sa kanila. Pero bago pa magsalita si Brian Ye, pinutol siya ni Ramon Tang. Naiintindihan ko po na walang doktor ang makakapag-guarantee ng 100% success. Ngumiti si Ramon Tang. Naiintindihan na niya ang estilo ni Brian Ye. Alam na niya ang sasabihin nito. Doc Ye, gawin na lang ninyo ang inyong makakaya. Huwag na po kayong mag-alala. Nang makita ang ekspresyon ni Ramon Tang, napangiti si Brian Ye. Alam niyang kahit na sinabi ito ni Ramon Tang, hindi naman niya ito pinaniwalaan. Alam din niya na wala ng silbi ang pagpaliwanag niya. Puno ng pag-asa si Ramon Tang. Ang magagawa na lang niya ay gawin ang lahat ng kanyang makakaya, at sana ay gumaling si Mr. Tang. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.